Hinamak na manugang. Kabanata 50. Pagkatapos ng paunang paggamot ni Alex Dixon, si Ming Nooran ay ipinadala sa ospital ng isang ambulansya. Siya ay na-diagnose na may mababaw na pinsala. Laking gulat ng doktor na gumamot sa kanya. Mula sa sugat ng kutsilyo sa kanyang binti, makikita na ang kanyang litid ay bali at ang kanyang mga litid ay malubhang nasira. Gayunpaman, maliban sa sugat sa laman, ang panloob na litid ni Ming Nooran ay talagang buo. Parang pinagdugtong ulit at mas lumakas pa ang mga litid niya. Kaya naman, saglit lang ni disinfect at nilagyan ng bandage ng ospital si Ming Nooran bago siya direktang lumabas ng ospital. Ang kalooban ni Ming Nooran ay komplikado. Bumalik siya sa Lewis family. Pagdating niya sa Jinling City, nakatanggap siya ng engranding pagtanggap mula sa Lewis family at pansamantalang nanatili sa mansyon ng Lewis family. Pagkatapos ng pangyayari ngayon, labis siyang nadismaya kay Mark Lewis. Ayaw na niyang manatili pa sa Lewis family. Gusto niyang ilabas ang kanyang bagahe at manatili sa hotel. Pagpasok pa lang niya sa Lewis family, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa sala. Nooran. Natigilan si Mark Lewis ng ilang segundo, at bakas sa mukha niya ang matinding pagkagulat. Mabilis itong lumapit sa kanya at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Tatawagan ko lang sana ang tatay ko at magdadala ng ilang tao para iligtas ka. Sagipin mo ako." Isang pahiwatig ng panunuya ang bumungad sa malamig na mukha ni Ming Nooran. Walang pakialam na sabi niya. "Hindi na kailangan, ayos lang ako." Hindi makapaniwala si Mark Lewis. Tiningnan niya si Ming Nooran pataas at pababa at nakita niyang nagpalit na ito ng pantalon. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Wala naman silang ginawa sa iyo, di ba?" Ang puso ni Ming Nooran ay napuno ng pagkasuklam. Ayaw niyang abalahin siya at malamig na sinabi, "Bumalik ako para kunin ang aking bagahe." "Nooran, bakit kailangan mong lumipat sa hotel kahit na maayos ang pamumuhay mo? Napaka-inconvenient." Lumakad pasulong si Old Lady Lewis at ang kanyang mga mata ay dumampi sa katawan ni Ming Nooran at tumitig sa kanyang pantalon. Ngayon lang nang bumalik si Mark Lewis para pag-usapan ang bagay na ito, naghahanda na siyang magdala ng mga tao para iligtas ngunit hindi niya inaasahan na makakauuwi si Ming Nooran ng mag-isa. Nakakapagtaka ang nangyari sa bagay na ito. Paanong madaling binitawan ng kriminal ang ganoong kagandahan? Lalong nabalisa si Mark Lewis. Paulit-ulit niyang tinitigan ang pantalon nito at hindi maiwasang magtanong, "Nooran, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagpalit ng pantalon?" Malamig na sinabi ni Ming Nooran, "Isang binatilyo na dumaan ang nagligtas sa akin. Dahil nasugatan ang paa ko, ginamot niya ako. Napunit ang pantalon ko, kaya noong nasa ospital ako, humingi ako ng tulong sa nurse na bumili ng bago." Passerby. Nagulat si matandang Ginang Lewis sa kanyang puso. Ayon kay Mark Lewis, napakalakas ng kriminal. Maging ang mga bodyguard na inupahan ng Lewis family ay walang kap-ares sa kanya. Ngunit ang dumaan na ito ay talagang nagligtas kay Ming Nooran ng mag-isa. Makikita kung gaano siya kalakas. Nagseselos na sinabi ni Mark Lewis, "Sa Jinling City, wala pa akong narinig na ganoong kalakas na binata. Kahit na ang ilang martial masters na nasa itaas ng tuktok ay mahigit 30. Siguradong mali ang iyong nakita, tama." Siyempre, ayaw niyang aminin. Dahil sa mahiyain siya ay nakatakas siya. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang kalaban kaya siya bumalik para humingi ng tulong. Gayunpaman, isang mas makapangyarihang binata ang lumitaw sa huling minuto. Hindi kaya mas lalo siyang nawalan ng mukha nito. "I believe that I have a good eye for people." Labis siyang nadismaya at naiinis kay Mark Lewis. Sinamahan niya si Mark Lewis upang mangolekta ng utang dahil sa katapatan. Hindi niya inaasahan na iiwan siya nito at tatakas sa kritikal na sandali. Hindi siya walang puso o matuwid. At ngayon, talagang nagdududa siya na nagsisinungaling siya. Nagsisi ito kay Ming Nooran. Sa simula pa lang ay mali niyang hinuhusgahan si Mark Lewis. Pinandilatan ng matandang Ginang Lewis si Mark Lewis at pilit nang umiti. "Nooran, natakot ka rin sa pagkakataong ito. Magpahinga ka na muna." Siguradong buong lakas na iimbestigahan ng Lewis family ang bagay na ito at mahuhuli ang pumatay para ipaghiganti ka.
Bahagyang ngumiti si Ming Nooran at tinawag ang kanyang katulong na pumasok sa bahay para mag-impake ng kanyang mga bagahe. Maghintay. Hindi napigilan ni Mark Lewis na habulin siya at palakihin ang kanyang pantalon. Nagkunwari siyang nag-aalala at nagtanong, "Nooran, kumusta ang mga sugat mo? Paano ka tinatrato nang dumaan na iyon? Naghubad ba siya ng pantalon mo?" Umisi si Ming Nooran at sarkastikong sinabi, "Don't tell me you have the ability to treat patients with pants between them. Kung hindi ko hinubad ang pantalon ko, paano niya ako gagamutin?" Nagbulang-bulungan ang isip ni Mark Lewis at dumiretso sa kanyang ulo ang alon ng selos. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ni Ming Nooran. Hinubad talaga siya ng pantalon ng hindi pamilyar na lalaki. Hinawakan at dinidiin pa niya ang hita niya. Marahil ay nahawakan pa niya ang isang mas pribadong lugar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sa tingin ko ay hindi kanya gustong iligtas. Gusto niyang samantalahin ang sitwasyon at subukang halayin ka." Nang matapos magsalita si Mark Lewis, lahat ng nasa sala ay nakatutok kay Ming Nooran. Ang bawat tao'y may parehong pag-iisip sa kanya. Isang maganda at gumagalaw na babae ang nakahiga sa sahig, hindi maayos ang damit. Sa harap ng isang kakaibang lalaki, pinayagan niya itong hawakan siya ayon sa gusto niya. Ang kwento sa loob ay naging sanhi ng pagkaligaw ng mga tao sa pag-iisip. Galit na galit si Ming Nooran kaya napailing siya, at labis siyang nadismaya kay Mark Lewis. Hindi lang siya unang tumakas, kundi may mali siya rin siyang hulaan sa harap ng napakaraming tao. Siya ay hindi lamang hindi makatao, ngunit din walang hiya. Siya ay talagang bulag. Paano niya ituturing si Mark Lewis bilang isang mabuting tao? Malamig na sabi ni Ming Nooran, "Si Mark Lewis, ang benefactor na nagligtas sa akin ay walang ginawang hindi nararapat sa akin. Ako rin mismo ang nagubad ng pantalon ko. Pero ikaw tumakbo ka ng napakabilis. Hindi ka nagpapahinga at may lakas ka pa para makipag-usap dito." Nabulunan si Mark Lewis. Pulang-pula ang mukha niya at hindi siya makapagsalita. Hindi man lang siya nilingon ni Ming Nooran. Inutusan niya ang kanyang katulong na mag-impake ng kanyang bagahe at lumabas ng Lewis family dala ang malita. Alam ng pamilya Lewis na sila ay nasa mali. Wala silang mukha para pigilan siya. Nang umalis si Ming Nooran, galit na galit si Old Lady Lewis kaya sinampal niya ang mukha ni Mark Lewis at pinagalitan, "Ano ang kadalasang itinuturo ko sa iyo? Ang pag-iwan mo kay Ming Nooran para makatakas ay nagpalungkot sa kanya. Ngayon, hindi mo lang comfort her, iniinsulto mo pa ang reputasyon niya. How could this make her like you? Lola, I was wrong." Tinakpan ni Mark Liwa ang nag-aapoy na mukha at agad na napagtanto ang nangyari. Napuno siya ng panghihinayang. Agad niyang sinabi, "I will chase after her and coax her back." Pagkasabi noon ay hinabol ni Mark Lewis palabas ng pinto. Sa katayuan at pagkakakilanlan ni Ming Nooran, siya ay isang perpektong manugang para sa Lewis family. Lalo na itong pambihirang pagkakataon. Matapos siyang habulin, patuloy na sinampal ni Mark Liwa ang sarili. Sa isang banda, sinabi niya na hindi niya dapat siya iniwan at tumakas ng mag-isa. Sa kabilang banda, sinabi rin niyang hindi niya ito mailigtas kahit na manatili siya doon. Sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tulong magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Siya ay madalas na customer ng nightclub ng Jinling at maraming babae ang nalinlang. Natural, mayroon siyang paraan para harapin si Ming Nooran, isang batang babae na walang emosyonal na karanasan. Pagkatapos niyang hikayatin siya, medyo kumalma si Ming Nooran. Bukod dito, dumating din siya na may kasamang misyon sa pamilya. Hindi magandang magkaroon ng masyadong conflict kay Mark Lewis. Gayunpaman, ayaw niyang bumalik sa Lewis family at nagpumilit na pumunta sa hotel. Nakita ni Mark Lewis na kumalma si Ming Nooran at nakahinga ng maluwag. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Nooran, may auction bukas. I spent a lot of effort to get 2 invitation card. Why don't you come with me? It's good to relax." Pagka-uwi ni Alex Dixon, hindi na niya kinuwento kay Jane Liwa ang ganoong nakakakilig na kwento. Casual lang niyang sinabi na takot ang kriminal sa pamilya ng Meng family at ibinalik ang pera kay Mark Liwa. Ang pamilya Meng ay isang kilalang pamilya sa Jing City, kaya't si Jane Lewis ay naniwala sa kanya at hindi na nagtanong pa.
Kinaumagahan, lalabas na sana si Alex Dixon para magtrabaho nang makita niya ang biyenan na si Albert Lewis, na papasok sa silid na may malungkot na mukha at naupo sa sofa nang walang sinasabi. Kumunot ang noo niya at nagtanong, "Tay, bakit masama ang pakiramdam mo? Sinong nagpalungkot sa'yo?" Abangan ang susunod na kabanata.